Mga kapatid, challenge ko kayo sa lahat ng mga mananampalataya ni Kristo, mga Kristiyano. Challenge ko kayo na mangaral ng salita ng Diyos. Ibaling po natin sa pananampalataya ang ating mga sarili. Ibaling po natin sa pag-aral ng salita ng Diyos. Ipangaral nyo ang salita ng Diyos sa mga kapwa nyo, sa mga kaibigan nyo, sa mga kasama nyo sa trabaho, o sa mga magulang nyo na hindi pa nanampalataya, sa mga pinsan, o sa lahat-lahat ng mga hindi pa nakilala sa Panginoon. Kung saan man kayo mapunta, ipangaral nyo ang salita ng Diyos. Napapanahon man o hindi, ayon sa salita ng Diyos. Pangaral po natin, challenge ko kayo, lahat tayo, hindi lang kayo umaasa tayo sa pastor, sa mga evangelist, o sino pa man na nangaral ng salita ng Diyos. Mga kapatid, challenge ko kayo, sana mangaral kayo ng salita ng Diyos. Gumalaw na po tayong lahat. Hindi lang tayo umasa sa mga naghahayag ng salita ng Diyos. Hindi po tayo nagpapagalingan dito sa social media. Hindi po para sabihin mag-viral tayo. Hindi na sinasabi natin magbablog ako ng ganito para makilala ako sa mundo, para makilala ako dito sa social media platform. Kaya ang ano ko sa inyo, huwag niyong isipin yan. Ang isipin natin na ipangaral natin yung gospel ng Panginoon, na mapakinggan nila, at ipangaral na masinsinan, ipangaral na may impyerno. Pangaral natin yan, kasi pagdating ng Panginoon, kung hindi tayo susunod sa Panginoon, doon tayo hantong sa dagat-dagatang apoy, doon sa impyerno. Kaya ngayon pa lang, para hindi tayo masisi ng ating mga kaibigan, ng ating ka-boardmate o ating mga ka-classmate o katarbaho o ano pa man, ipangaral mo, isingit mo ang salita ng Diyos. Huwag mong patagalin ang mga salita, mga usapang mga walang kabuluhan, kundi ipasok mo ang salita ng Diyos, ipahayag mo sa Kanya. Napapanahon man o hindi, ipahayag mo sa Kanya, kapatid. Kaya challenge ko kayong mga kapatid, sa mga youth dyan, na mga binabaling nila sa makamundong gawain, sa mga makamundong layaw, huwag kayong padala sa mundo. Dapat sila yung dalhin nyo sa Panginoon. Sa lahat ng mga kaibigan nyo, i-share nyo sa kanila. I-share nyo sa kanila ang Word of God. Lahat tayo gumalaw, mga kapatid. Sa lahat ng mga youth ngayon, huwag nyong ibaling sa makamundong gawain ang inyong pagiging bata, yung pagiging youth. Ibaling nyo sa mga makalangit na paglilingkod, pangangaral ng salita ng Diyos. Huwag nyo ibisi ang inyong mga sarili, mga kapatid, sa mga makamundong gawa, sa mga dito lang sa lupa. Challenge ko kayo, bisihin nyo ang iyong mga sarili sa mga paggawa ng mabuti sa harapan ng ating Panginoon. Bisihin nyo yung mga sarili nyo sa mga gawain para sa Panginoon, para malayo tayo sa tukso. Kasi ang dyablo nandyan lang, umikot-ikot sa atin, naghahanap ng masila. Sa lahat ng ating mga ginagawa sa araw-araw, dapat tayo manghingi ng guide sa Panginoon. Dapat bago tayo matulog at sa pagising natin, lagi tayong manalangin sa Panginoon. Manghingi tayo ng guide na nagmumula sa Panginoon, para bawat hakbang natin, si Lord yung magbibigay ng kapayapaan. Si Lord ang magpapatnubay sa ating mga ginagawa. Sa lahat ng mga nag-aaral, sa lahat ng mga nagtatrabaho o ano pa mang ginagawa nyo, huwag nyo ibaling sa lahat dun sa makamundong gawain. Bigyan nyo ng panahon si Lord. Makipagniig kayo sa Panginoon, humingi kayo ng kaalaman sa Panginoon, humingi kayo ng mga strategy kung paano nyo maipalaganap, kung paano nyo maipaabot ang mabuting balita sa kanilang mga buhay. Kasi ang mga tao ngayon, ang mga kabataan ngayon, halos nakapokus na lang sa kanilang mga pangarap sa buhay, kung paano sila yumaman, kung paano sila magkapera, kung paano sila maging okay yung buhay nila sa mga susunod na henerasyon, sa mga susunod na mga taon. Kaya mga kapatid, gaya ng sinabi ko, kapatid, yung mga pangarap mo, yung pagiging success mo sa buhay, kung yan ang magiging dahilan para mapunta ka sa impyerno, nakakalungkot kapatid. Mas maganda pa, piliin mo yung wala kang narating sa buhay, pero nandyan naman si Lord sa buhay mo. Kapatid, hindi po natin may pagmamalakihan kung anong naabot natin dito sa mundong ito. Abot natin na kung ano yung mga pinag-aralan natin. Professional tayo. Walang pakialam si Lord niyan. Balang araw pagdating ng panahon, kung hindi tayo gumagawa sa nayon sa kalooban ng Panginoon, hindi tayo gumagawa sa kanyang mga nais sa mundong ito, itatapon tayo sa dagat-dagatang apoy balang araw. Kaya mga kapatid, pag-isip-isipan natin ngayon, napakalapit na ng Panginoon. Kung di pa man malapit para sa iyo ang Panginoon, ang buhay natin malapit na. Ang buhay natin saglit lang sa mundong ito. Hindi pumipili ng matanda
bata ang kamatayan. Isang kisap mata, pwede tayo mawala sa mundong ito. Kaya mga kapatid, isipin natin ang buhay natin, napakaiksi sa mundong ito. Kaya igugol natin sa Panginoon yung ating mga buhay, yung ating pagpapagamit sa Panginoon na maparangalan natin siya. Kaya kapatid, ito yung challenge ko sa inyo. Mangaral tayo. Kaya mga kapatid, ito ang challenge ko sa inyo. Mangaral tayo ng magandang balita. Kaya ito mga kapatid, ang challenge ko sa inyo. Mangaral tayo ng salita ng Diyos sa lahat ng nakapaligid sa atin.